Gabi-gabi, halos walang palya. Nakakarinig kami ng ganitong tunog. Mga alulong sa hindi kalayuan. Na hindi na namin alam kung gawa pa ba ng mga aso o ng mga nilalang na nagtatago sa dilim at nag-aabang ng mabibiktima. Nangyari ang lahat dekada 80. Walang tiyak na taon dahil sa tagal na. Sa isang baryo sa Negros Occidental. Tawagin ninyo ako sa pangalang Anton. Tuwing gabi, palagi kaming nangingilabot sa lugar namin. Nasa may bundok kami. Ang pinakamalapit na bahay sa amin ay mga ilang metro pa. Tanaw lang namin ang bahay nila pero may kalayuan talaga. Na kahit siguro sumigaw ka ay hindi ka nila agad maririnig. Isang tahimik at liblib na baryo ito, pero may mga tinatagong lagim, lalo na ng mga panahong ito. Mga alas 6 pa lang ng gabi, isinasara na namin ang mga pinto at bintana. Sinisiguradong maayos yung nakasara, na kapag nahihimbing na kami sa gabi, ay hindi kami mapapasok ng mga nilalang na kinakatakutan ng marami noon sa lugar namin. Walang iba kundi mga aswang. Noon pa man ay nariyan lamang sila, nakamasid, nakabantay. Natuto na ring makisalamuha at makisama pero parang nag-alaga ka ng ahas sa loob ng bahay mo. Kapag hayaan mo na mapalapit ka sa kanila. Anumang oras ay aatake ang mga yan. Maaring sabihin ng iba na meron namang mababait pero hindi. Lahat sila ay delikado. Mas maiging wag nang magtiwala sa kanila para sigurado. Nang gabing ito, nakatulog na lang ako sa kakapakinig sa mga alulong sa hindi kalayuan. Ganon talaga minsan. Nasanay na lang din kami. Bandang alas 11 ng gabi, nagising ako dahil iyak ng iyak yung aking pamangkin na mga 3 taong gulang pa lang noon. Anak ito ng ate ko na iniwan ng nakabuntis sa kanya. Kaya pinapalaki nito ng mag-isa ang aking pamangkin. Narinig kong sinasabi ng bata na may nakita daw siyang sumisilip sa kanilang bintana. Nasa 2 palapag ito ng bahay namin. May 2 palapag kasi ito, pero gawa lang naman sa tabla yung bahay namin yon noon. Narinig ko rin yung boses ng ate ko na nagtataka kung bakit nakabukas nga yung bintana nila. Sa katabing kwarto lang sila kaya bumangon ako at kinatok ko si ate. Pinagbuksan naman niya ako agad. Ano ba yun ate? Bakit iyak ng iyak yung bata? Tanong ko noon. Tawagin pala natin ang bata sa pangalang Makmak. Ewan ko ba, hindi ko nga rin alam eh. May nakita daw siyang nakakatakot na sumilip sa bintana. Tapos pagtingin ko, nagtaka ko na nakabukas na nga yung bintana. Lagi ko naman yung sinasara bago matulog eh. Alam mo naman sa lugar natin. Kaya imposibleng hindi ko yun naisara kanina. Sagot naman ng ate ko. Doon sa itaas ay kwarto ko lang at ang kay ate ang naroon habang yung kwarto naman ng mga magulang ko ay nasa ibaba. Kaya napakyat rin talaga sila nang marinig nila ang ingay. Nagtaka kaming lahat kung sino ba yung nagbukas ng bintana. At baka totoo talaga yung sinasabi ng bata. Dahil ayon kay tatay, gabi na raw siya nakauwi at imposibleng hindi rin daw niya napansin na bukas yung bintana ni ate. Kung sakaling nakalimutan nga raw niya, lalo at nakaharap yung bintanang ito sa dadaanan talaga ng tatay ko kapag umuwi ito. Strikto rin yung tatay ko kaya talagang dapat napansin niya. Kapag gabi na, talagang dapat nakasara na ang mga bintana pati pinto. Kaya alam namin na posible talagang merong bumukas ng bintana ni ate. Yun po yung unang nangyari. Kahit anong tanong ang gawin namin sa bata, talagang meron daw siyang nakita. Ulo lang daw at balikat ang nakalabas na parang inakyat talaga yung dingding dahil nasa 2 palapag nga yung kwarto ng ate ko. Maitim daw yung balat nun at pulang-pula raw yung mga mata. Ayon pa sa pamangkin ko, parang matandang babae daw dahil mahaba yung buhok.
Mabuti na lang at 3 taon na ito nung mangyari yon. Kaya nakakasagot na rin siya ng maayos kapag tinatanong. Kinabukasan, inayos nga ni tata yung mga bintana. Yung tipong kapag nakalak na siya sa loob, ay wala talagang paraan para mabuksan mula sa labas. Ilang araw ay hiniram pa nga ni tatay yung baril ng tsuhin ko para lang may pangproteksyon daw kami. Pero lumipas pa yung mga araw hanggang sa maging ilang linggo na. At hindi naman nasundan yon. Kaya parang nakalimutan na lang din namin at binaliwala na rin. Isang umaga, nag-init ako ng tubig para nga makapagkape muna. Nung kumulo na yung iniinit kong tubig at ilalagay ko na sana sa termos, ay bigla naman akong natalisod at nabitawan ko yung takore. Natanggal talaga yung takip nun at ang masakla pa ay natapon yung laman nun sa alaga naming pusa. Nangisay sandali yung hayop pero nakabangon naman ito. Nalapnos yung balat nito sa likod. Kaya awang-awa din talaga ako sa alaga naming yon pero hindi ko naman din sinasadya. Itim na pusa ito at mabait itong alaga kaya mahal rin talaga namin. Nung kinagabihan na, mga bandang 6:00 pa lang naman siguro pero madilim na rin. Naghihiwa ako ng mga gulay sa mesa nung biglang nagpaalam si ate at yung nanay ko na may bibilhin lang daw sa tindahan. 2 pa talaga silang umalis kasi nga gabi na rin. At medyo malayo pa yung tindahan dahil nasa may bundok pa nga kami banda. Ang sabi ni ate, tignan-tignan lang daw namin sa kwarto yung pamangkin ko. Kasi nga natutulog pa rin daw ito. Yung tatay ko naman, abala sa pagbabasa ng dyaryo. Maya-maya pa, ay tinignan nga ni tatay si Makmak doon sa itaas at tulog pa rin daw ito. Kaya bumaba na lang ulit yung tatay ko para magbasa ng dyaryo. Bigla noong pumasok yung pusa na natapunan ko nga ng bagong kulong tubig. Pagkatapos kong itapon sa basurahan yung mga hiniwa kong gulay. Nakisabay nga ito sa pagpasok. Napansin yun ng tatay ko. Teka, napano yung likod ng pusa natin? Tanong nito. At doon ko na nga sinabi ang nangyari. Pero nagulat ako sa naging sagot ng tatay ko. Sino yung pusa na nasa itaas? Na nasa gilid pa nga ng kamang kinahihigaan ng pamangkin mo? Nung tinignan ko siya ngayon lang. Parehong-pareho dito sa alaga natin eh. Itim na itim din. Pareho talaga maliban lang dyan sa mga sugat sa likod. Sabi pa nga ng tatay ko. Doon na kami nagtinginan at agad niya akong sinenyasan na tumahimik at marahan niyang kinuha ang kanyang baril. Sabay dahan-dahan kaming umakyat doon sa itaas. Ang naabutan po namin yung mas nakakatakot. Hindi ko talaga malilimutan, Sir Dan, na pagpasok namin ng kwarto. Yung pusa na kulay itim ay nakapatong na sa tiyan ng pamangkin ko habang dinidilaan ito yung pamangkin ko. Nung pumasok kami at tinutukan siya kaagad ng tatay ko ng baril, nanlilisik yung mata ng hayop at nag-aangil yon na kahit anong isip yung gawin ko ay hindi talaga yon pusa lang. Bigla yung tumalon palabas sa may bintana. At doon na nga nagpaputok yung tatay ko ng makailang ulit. Tinamaan po niya yon dahil may mga talsik ng dugo sa may bintana. Nung nagpaputok lang yung tatay ko ng baril, nagising yung pamangkin ko. At iyak ito ng iyak. Nagmadaling bumaba yung tatay ko at lumabas habang ako ay binuhat ko yung pamangkin ko at bumaba na rin. Sakto rin na dumating na sila nanay at si ate. Humahangos pa yung mga ito dahil narinig nga nila yung putok ng baril kaya bigla silang napatakbo pa uwi. Agad kong ibinigay sa kanila yung pamangkin ko at sinundan ko yung tatay ko doon sa labas. Nakikita ko yung ilaw ng flashlight na mabilisan nga niyang kinuha bago lumabas kaya nagagawa ko siyang sundan kung saan ito papunta. Hindi pa ako sigurado noon kung aswang ba talaga yung pusa o kung ano ba. Lalo at kahit tinamaan yun ng tatay ko, ay mukhang nakatakas pa rin yun. Sa isip ko noon ay baka hindi napuruhan.
Sinundan ko at hinabol yung tatay ko. Hanggang sa mapansin kong tumigil na ngayon. Sumisigaw siya na parang galit na galit. Nung maabutan ko na ngayon, medyo nag-alangan akong lumapit dahil nakita ko agad na may iniilawang tao yung tatay ko. Isang matanda na puting-puti at mahaba yung buhok. Babae po yun. At meron yung mga sugat sa kanyang katawan. Tignan mo to, anak. Yung kaninang pusa na nabaril ko, biglang naging tao. Aswang itong matandang ito. Sabi pa nga ng tatay ko. Kaya mas lalo nga akong lumapit. Mukhang malubha yung sugat ng matanda pero nagagawa pa rin itong kumilos. Tinututukan siya ng baril ng tatay ko at medyo nanginginig pa yung kamay ni tatay dahil siguro sa galit at pagkabigla. Hindi namin kilala yung matandang yon. Pinigilan ko po yung tatay ko noon dahil natakot ako. Ayokong makapatay ito. Sa oras na kinalabit pa niya yung baril, talagang makakapatay na siya. Walang aswang sa mata ng batas. Habang niyayakap ko nga yung tatay ko na pinipigilan ko ito, ay bigla ngang tumakbo yung matanda. Hindi ko pa rin binitawan yung tatay ko noon at baka mapahamak na siya kapag sumunod pa siya. Pero ang sabi ng tatay ko, malubha na rin daw yung tama nun. Hinayaan namin yung makaalis. Pero hindi pa doon nagtatapos yung lahat. Pagbalik namin ni tatay, tinignan niya agad yung bata kung may sugat ba o ano pero wala naman. Pero sabi ni ate ay hindi daw siya matatahimik hanggat hindi na idadala sa albularyo yung bata. Kaya kinabukasan, yun nga agad yung aming ginawa. Sumama kaming lahat noon. Dinala namin sa albularyo si Makmak. At mas maigi daw talaga na naidala namin yung bata. Dahil mukhang matagal na raw talagang inaaswang yung pamangkin ko ayon sa albularyo. Nung tanungin namin kung sino, ay parang merong orasyong ginawa yung albularyo. Tapos nagulat kami. Nung inilarawan na nga niya ang matandang may gawa nun. May sinabi siyang bagay na napaisip sandali yung ate ko. May balat daw na malapad ang kanang kamay ng matanda at meron din daw sa leeg. At nakita na raw ito ng ate ko ng ilang ulit. Ilang sandaling nag-isip si ate hanggang meron nga siyang naalala. Isang matandang nagtitinda sa may palengke. Mukhang matagal na raw nitong kinukurso na dahan ng pamangkin ko. Na minsan nga ay dinadala ni ate kapag namamalengke. Kaya pagkatapos po nun, nagdesisyon talaga kaming puntahan yung nasabing matanda. At isa na namang nakakagulat na balita ang aming nalaman. Pagpunta namin sa palengke, wala yung matanda sa kanyang pwesto. May lumapit sa aming ale na tindera din doon. At nung nagtanong nga kami kung nasaan na ba yung matanda, nagulat kami sa ibinalita nito. Wala na raw yung matanda. Patay na raw ito. Namatay daw nung umaga rin na iyon. Pero hindi daw nagsasalita yung pamilya kung anong ikinamatay. Na parang meron din daw silang tinatago. Pero nung malaman namin yon kahit nabigla kami, nanahimik lang kami at agad na umalis. Pero alam na rin namin na baka yung pusa na nabaril ng tatay ko na naging isang matanda nga nung huli ay ang parehong matanda sa palengke na sinasabi nilang namatay na raw. Tugmang-tugma kasi talaga sa paglalarawan ng albularyo. Kinilabutan kaming lahat noon. Mukhang kahit nakatakas ito, malubha na talaga ang kanyang tama. Kitang-kita ko rin talaga noon na masama talaga ang tama nito sa kanyang likod. Talagang nagawa kasing patamaan ng tatay ko yung pusa na iyon. Kung hindi pumasok sa bahay yung alaga namin na meron ngang sugat sa likod, malamang hindi na namin nalaman pa na ibang hayop na pala yung nasa itaas ng kwarto na kasama ng pamangkin ko habang mahimbing itong natutulog. At baka nalaman na lang namin na wala na yung pamangkin ko
Baka nabiktima na. Mabuti na lang talaga. Simula noon wala na ring nanggulo sa amin. Ingat na ingat din kami noon sa pamangkin ko para hindi na nga maulit pa yung mga nangyari. Hanggang dito na lang din po siguro ito. Maraming salamat po, Sir Dan, at paalam sa inyong lahat. Ang kwentong inyong maririnig ngayon ay hango sa sarili kong naranasan noong dekada 90. Tawagin po ninyo akong Paulo ng Hamindan, Capiz. Nangyari ang lahat noong ako ay 15 taong gulang pa lamang. Sa isang baryo na sakop ng Hamindan. Hindi ko napapangalanan pa at baka makilala pa po ako ng mga kababaryo namin. Noong mga panahon na iyon, nagdesisyon po yung pinsan ko na tawagin natin sa pangalang Angelo na mangibang bansa. Tinulungan po siya ng kanyang kaibigan para makapagtrabaho doon sa Saudi. Kaya sinunggaban na po nito yung pagkakataon. Sila na lang dalawa ng kanyang ama na tsuhin ko yung magkasama sa kanilang bahay. Tawagin po natin yung tsuhin ko sa pangalang Tito Abel. Wala na po kasi yung asawa ni Tito Abel noon. Bata pa yata yung pinsan ko nung mawala po yung kanyang ina dahil sa sakit. Kaya sila na lang dalawa ng kanyang ama yung magkasama. Pero dahil ng ibang bansa na nga rin po yung pinsan ko, naiwan na lang ding mag-isa si Tito Abel. Close po kami ni Tito at marami kaming magkakapatid na talagang siksikan sa aming kwarto kapag natutulog. Kaya pinili ko na doon na lang tumira kay Tito Abel. Okay naman din sa kanya para meron din daw siya nakasama. Tinutulungan ko po siya sa pag-aalaga ng kanyang mga alagang manok at pati na rin baboy para hindi naman ako magmukhang palamunin lang. Wala pa namang pasok noon. Buwan yata ng Mayo kung tama yung pagkakatanda ko. Nga pala, isa rin pong manggagamot itong tsuhin ko. Kaya ayoko rin na banggitin yung pangalan ng baryo namin dahil kilala talaga si Tito noon bilang isang albularyo. Parang walang araw na walang pumupunta doon para magpatingin. Pero hindi tumatanggap si Tito ng pasyente na bata o mga sanggol. Mga nasa 15 pataas lamang po yung kanyang tinatanggap. Ayaw po talaga ni Tito kapag bata, lalo na nga rin kapag sanggol. Ang dahilan po dito ay dahil ilang pagkakataon na rin na meron pong pumunta doon na magpapagamot na hindi po nito naisalba. Dahil huli na rin nung dalhin sa kanya. Dala-dala po yun ng tsuhin ko at nagsimula na po siyang hindi tumanggap ng mga sanggol na nagpapagamot. Maliban na lang kung mga simpleng gamutan lamang yung kailangan. O kung yung tipong medyo malaki na rin po talaga na bata, kung minsan ay naaawa pa rin siya kaya ginagamot pa rin po niya. Nung doon na nga rin ako nakatira kay Tito Abel, madalas po akong manood habang meron itong ginagamot. Madalas yung mga sinasakitan po ng tiyan. O merong mga sakit sa balat na nakuha pagkatapos pumasok sa mga gubat. Meron ding naghihinala na baka inaaswang raw sila. Mga ganun po at marami pang iba. Isang pagkakataon, mayroon pong dumating na dalaga. Mga nasa 17 o 18 taong gulang siguro yung edad sa aking banta. Binuhat na po ito ng kanyang ama noon, papasok sa bahay ng tsuhin ko. Tumulong pa nga po ako kasi biglaan talaga yung lahat. Gabi po kasi ito nang mangyari. Kaya hindi na dapat kami tatanggap ng magpapagamot. Pero nakikiusap po talaga at pagbukas ko po ng pinto, talagang agad na pinasok ng kanyang ama yung kanyang buhat-buhat na dalaga. Hinang-hina po talaga noon yung dalaga na yon pero may malay naman. Agad na tinanong ng tsuhin ko
kung ano ba yung nangyari sa kanya. Ang sabi ng kanyang ama, ilang araw na raw itong hindi kumakain. Suka raw ito ng suka, lalo na kapag isda raw yung ulam. Hindi raw talaga nito napipigilan. At kahit naaamoy pa lang daw niya yung ulam na isda, ay naduduwal na raw talaga ito. Ang hilap daw ng tiyan nito, at minsan naman ay namimilipit pa raw sa sakit. Nangangayayat na rin po yung dalaga noon. Halata talaga na ilang linggo na rin itong nagtitiis at hindi nakakakain ng maayos. Tinignan nga po ito ng tsuhin ko. May nilapat na parang medalyon si Tito doon sa tiyan ng dalaga. Ang sabi po nito, kung tama daw yung kanyang hinala na pinahawaan yung dalaga, mag-iinit daw yon kapag nilapat niya ito doon sa kanyang tiyan. Yung babae daw mismo yung makakaramdam habang dahan-dahang nag-iinit. Yung proteksyon na ipinatong ni Tito sa kanyang tiyan. Mga ilang segundo lang po, nagsalita po yung babae na dahan-dahan nga raw yun na nag-iinit. Nararamdaman daw niya. Pinapatanggal rin niya kay Tito yon. Pero hindi muna yon ginawa ng tsuhin ko. Hinayaan lang niya na nakapatong pa rin ang proteksyon doon sa tiyan ng babae. Ayon pa kay Tito, mukhang nabuo na raw yung pagkaaswang sa katawan ng dalaga. Kaya may reaksyon daw na nagaganap kapag pinapatong niya sa tiyan yung kanyang proteksyon. May hayop daw kasi doon sa loob ng katawan ng dalaga na nabubuo na. Ganon daw kapag pinapahawaan. Ang sabi pa ng tsuhin ko, nakakita na raw siya ng parang sisiw noon at meron din daw na parang toko na iniluluwa ng pinahawaan kapag naagapan agad niya ang panggagamot. Doon ko na nga rin naalala agad yung kwento sa akin ng pinsan ko noong mga bata pa kami na may nakita raw siyang pasyente ng kanyang ama na si Tito Abel nga, na meron daw iniluwa na hayop nung ginagamot daw yon. Totoo nga pala talaga yon, lalo ngayon at sa Tito Abel ko na rin mismo nang galing. Ang sabi ng babae noon, parang may nagwawala daw na gumagalaw-galaw sa loob ng kanyang tiyan. Namimilipit po ito sa sakit at napakainit din daw sa loob ng kanyang tiyan. Napilit niyang pinapatanggal kay Tito yung dinidiin nitong medalyon sa kanyang tiyan. Talagang ganyan, pangontra sa aswang itong nakapatong sa tiyan mo. Wika pa ng tsuhin ko. Konti na lang daw at mangangain na daw yung dalaga malamang. Baka kung hindi daw dinala kay Tito, baka abuti na lang daw ng 1 linggo at kakain na raw ng hayop o baka tao yung dalaga na ito. Ganon daw talaga kapag bata pa at alanganin pa halos yung edad habang pinapahawaan. Hindi daw kinakaya ng katawan kaya nagkakasakit. Kailangan natin ng kulambo. Gagamutin ko to ngayon din. Delikado tong anak mo kapag hayaan ko pa kayong umuwi na hindi ko siya tuluyang nagagamot. Medyo delikado nga lang kaya depende sa inyo kung handa kayo. Wika pa noon ng tito ko. Tumango naman po yung tatay nito at ganon rin yung dalaga. Handa silang magpagamot. Isara mo ang mga bintana pati na rin ang pinto. Utos pa ng tsuhin ko sa akin na agad ko naman pong sinunod. Tapos agad rin akong bumalik. Pinasok namin sa silid ng tsuhin ko yung dalaga na yon at pinahiga po sa higaan. 4 kaming nandun. Ako, yung Tito Abel, yung dalaga, pati na rin yung kanyang ama. Naghalongkat si Tito Abel sa kahon sa ilalim ng kanyang higaan. May hinahanap po ito eh. Ang sabi nito, wala rito. Walang kulambo. Naitapon ko na yata yung lumang kulambo namin. Wika pa nga po nito. Aanin mo ba yung kulambo?
Tanong ng tatay ng dalaga. Ipapasok natin siya doon habang pinapaluwa ko para masigurong hindi makakatakas yung hayop na kanyang iluluwa. Wika naman ang tsuhin ko. Hindi po ito literal na babalutin namin ng kulambo yung dalaga. Yung parang ginagawa lang po kapag natutulog. Na ilalagay lamang yung kulambo at iipitin lang yung gilid para hindi makalabas yung nasa loob. Sana naiintindihan po ninyo. Pinagpapawisan na rin po ako noon. Yung dalaga naman ay hinang-hina na rin, lalo at matagal-tagal din bago tinanggal ni Tito yung medalyon sa kanyang tiyan. Ang init daw talaga nun, sabi ng dalaga, na parang lalo po itong nanghina bago yun tinanggal ng tsuhin ko. Nung wala kaming mahanap na kulambo, pinakuha na lang ni Tito sa akin yung banga sa may kusina. Dati po yung lalagyan nila ng tubig. Parang tadyaw o tapayan. Hindi ko lang po alam kung anong tawag doon sa ibang lugar. May takip po yon at medyo malalim. Pwede na to. Hawakan ninyo yung kanyang magkabilang kamay. Wika pa sa amin ni Tito. At hinawakan nga namin ng tatay ng dalaga yung kamay ng kanyang anak. Bale, magkabila po. Ipinatong lang din ni Tito yung banga sa may gilid ng higaan. Tapos doon na nga po ito nagsimula. Ang sabi ni Tito, tiisin lang ng dalaga yung sakit na kanyang mararamdaman. Dahil hindi raw madali ito para sa kanyang katawan. At ipinatong po ni Tito Abel ulit ang kanyang proteksyon na parang medalyon doon ulit sa tiyan ng dalaga. Habang meron na po siyang mga inuusal na mga orasyon. Nakikita ko po talaga na nahihirapan yung dalaga. Umabot pa nga po sa punto na yung kapitbahay namin ay nagtawag sa labas kung ano ba yung nangyayari at may naririnig daw siyang sumisigaw na babae. Lumabas naman po ako noon at ako na yung nagpaliwanag na merong ginagamot si Tito. Buti na lang at isa lang din yung kapitbahay namin at madali naman po itong kausap. Naiiyak yung ama ng dalaga noon, lalo at nakikita niya na nasasaktan ng kanyang anak. Tuloy-tuloy pa rin po yung tito ko habang patuloy rin yung pagsigaw ng babae. Paulit-ulit na inuusal ni Tito yung mga orasyon. Hanggang sa bahagya na rin po niyang hinihilot-hilot yung tiyan ng dalaga. Dahan-dahan pero madiin. Doon ko na nga po napansin na parang merong gumagalaw sa loob. Kitang-kita ko talaga yon. At kung saan banda gumagalaw yon, ay doon nga rin dinidiin ng tsuhin ko yung kanyang hawak na proteksyon. Pinagpapawisan na po ako ng malagkit noon. Hindi ko rin itatanggi na napakalakas ng kalabog sa dibdib ko habang nangyayari ang lahat ng iyon. Alam ko po noon na merong lalabas. Yun po yung sinabi ng tsuhin ko eh. Ipapaluwa raw niya ng sapilitan. Pero medyo natatagalan po siya noon. Mga 30 minutos na po siguro yung lumipas at wala pa rin. Ayaw raw talagang pakawalan yung dalaga ng pag-aswang sa kanyang katawan. Nahihirapan daw yung tsuhin ko na ipaluwa yon. Hanggang sa umabot po sa punto na merong kinuhang parang maliit na libro yung tsuhin ko. Lumang-luma na po yon. At merong mga nakasulat doon na mga salita na kahit nababasa ko naman ay hindi ko naman alam yung kahulugan. Mukhang mas mabibigat po yung karga ng mga orasyon na nakapaloob doon. Dahil nakikita ko po yung tsuhin ko na sa bawat pagsambit na kanyang ginagawa ay nahihirapan din po ito. Naliligo na rin po noon sa pawis si Tito Abel habang inuusal nito yung mga orasyon. Napapansin ko rin na sa bawat pagbigkas ng mga salita ay naging mas malakas din po yung hiyaw ng dalaga. Parang lalo po itong nahirapan.
Hanggang sa bigla na lang po itong napabangon. Naduduwal po ito bigla. Napangiti yung tsuhin ko noon at sabi niya hawakan daw namin ng maigi yung dalaga. Kinuha po niya sa gilid ng higaan yung banga. At ang sabi po nito sa dalaga, "Dito, iha. Dito mo iluwayan. Huwag mong pigilan." Sambit pa nga po ng tsuhin ko. At nung sabihin po niya yon, sabay lapit ng banga sa bunganga ng dalaga. Kitang-kita ko po talaga, Sir Dan. Dahan-dahan pong sinuka ng dalaga ang maitim na hayop na nagmula sa loob ng kanyang katawan. Hindi naman kalakihan yon, pero nakita ko talaga na pumasok yon sa banga nung iluwayo ng babae. Siya naman pong mabilis na pagtakip ni Tito sa banga pagkatapos nun. Gumagalaw-galaw po yon sa loob. Naririnig po namin yung paggalaw na ginagawa nun. Nung tinabi na po ni Tito yung banga sa gilid ng higaan at pinahiga po niya ulit yung dalaga, hinawakan po ng tatay ng dalaga yung takip ng banga na parang gusto po nitong tignan ulit kung ano nga ba yung iniluwa ng kanyang anak. Pero agad po na hinawi ng tsuhin ko ang kanyang kamay. "Wag, ano ka ba? Delikado yung ginagawa mo." Wika pa noon ng tsuhin ko. "Hindi mo ba yan papatayin agad? Buhay pa eh." Sambit naman ng ama ng dalaga. "Hindi. May gusto pa akong malaman. Huwag kang mag-alala. Papatayin ko rin yan. Susunugin." Sagot naman ng tsuhin ko noon. Nakatulog agad noon yung dalaga at kitang-kita sa kanyang mukha na nakalaya na ito sa sakit na kanyang nararamdaman. Mga 1 oras lang nga po ay nagising na rin po ito. Naghanap po ito agad ng tubig na mainom. At mukhang sumigla na rin po yung kanyang katawan. Guminhawa na raw ang kanyang pakiramdam. At agad nga po silang nakauwi ng gabi na iyon. Pero ito pa po yung mas nakakatakot. Hindi muna pinatay ng tsuhin ko yung kakaibang hayop na kinulong namin doon sa banga. Yung itaas nga po na takip, nilagyan rin ng tsuhin ko ng abo at tinali pa po niya yung takip ng banga. Pangontra daw para sigurado na hindi yon makakalabas. Ang sabi pa nga ni Tito Abel, gusto raw niyang malaman kung ilang araw ang itatagal nun. Inoobserbahan pa nga po niya yon. Gumagalaw-galaw pa rin po yon sa loob kahit 3 araw na ang nakalipas. Hanggang lumipas pa po yung ibang mga araw at inabot na po ng 1 linggo. Doon na po namin napansin na wala nang gumagalaw sa loob. Doon na nga rin tinignan ni Tito at namatay na po talaga yung hayop nung kanyang tignan. 1 linggo. Mukhang yun na lang din sana ang kailangan nito para tuluyan tong mabuo sa katawan ng dalaga na yon. Wika pa ng tsuhin ko noon. Kinikilabutan pa rin po ako kapag naaalala ko. Pagkatapos po noon, binuhusan na po ng gas ni Tito sa loob at sinilaban po niya yon. Para sigurado raw talaga na matutupok yon ng apoy. Hindi pala yun agad-agad na namamatay pagkatapos may luwa. 1 linggo pa nga po yung tinagal nun eh. Nakakatakot talaga yon, Sir Dan. Hindi talaga natin alam kung ano pang lagim yung dala ng ibang mga nilalang sa mundong ito. Simula po nun, naniniwala na po ako. Totoo talaga yung mga aswang. Bahala na kayo kung ano naman para sa inyo. Irerespeto ko naman yung sarili ninyong paniniwala. Hanggang dito na lang din po ito, Sir Dan, at maraming salamat po. Tawagin ninyo ako sa pangalang Sherwin. Tubong kapis po ako. Pero kasalukuyan pong nagtatrabaho dito sa Amerika bilang isang welder. Nangyari po ito noong dekada 90, kung saan ako ay mga 19 na taong gulang pa lamang.
Nakatira po kami noon sa maliit na baryo na sakop ng Capiz. Karamihan po sa amin noon ay nagtatrabaho sa mga lupang sakahan ng mga may kayang tao doon po sa baryo namin. Dahil yung mga may kaya lang naman po, yung karamihan sa mga nagmamay-ari ng mga lupang sakahan. Habang kami naman pong mga mahirap ay nagtatrabaho lang po para sa kanila. Nagtatanim ng palay, nag-aani, nag-aararo. Mga ganong gawain po. Kontento na kami sa simpleng pamumuhay. Bago po ang pangyayari dito sa kwento kong ito, wala talagang napapabalitang inaswang sa baryo namin. Ito ay sa kabila ng katotohanan na sakop nga po kami ng Capiz. Ito po yung mga kapanahunan na tinatawag talaga ang Capiz na pugad ng mga aswang. Lugar daw po kung saan marami daw talagang mga aswang. Hindi naman sasang-ayon po ako doon, kaya nagpadala ko ng kwento. Pero naniniwala po ako na marami lang talagang dayo dito na mula sa mga karatig na probinsya. Kaya dumami ang mga aswang dito noong araw. Araw-araw maaga pang nagsisimula ang mga tao sa kani-kanilang mga ginagawa. Ganon din po kami. Hindi pa man sumisikat yung araw, naghahanda na po kami noon para sa pagtatanim ng palay. Isang umaga na medyo madilim-dilim pa, mga bandang 5:30 siguro ng umaga. Nakarinig po kami noon ng mga sigaw na nagmumula sa bahay ng isang kababaryo. Narinig po namin yon mula doon sa bahay nila Mang Noli at Aling Grace. Isa po sila sa mga may kayang pamilya sa barangay namin. Katunayan, kanila po yung lupang sakahan na pagtataniman namin ng palay ng araw na iyon. Kaya malapit lang po kami doon at agad po kaming nagtakbuhan papunta doon. Pagdating po namin sa kanila, naabutan namin na iyak ng iyak si Aling Grace dahil nawawala daw ang kanilang sanggol. Mga ilang buwan pa lang po yon at nasa crib lang din po yon sa tabi ng kanilang kama. Pero sa hindi maipaliwanag na dahilan, bigla na lang daw nawala ang bata. Ayon pa sa mag-asawa, nagising na lang daw sila na wala na raw yung bata at bukas na yung kanilang bintana. Wala naman daw silang narinig na kahit ano na merong pumasok, kaya litong-lito din talaga sila kung ano nga ba ang nangyari. Ang dami agad na spekulasyon na baka ninakaw daw yung bata at doon daw sa bintana dumaan. Baka daw walang anak yung nagnakaw o baka daw balak na ibenta. Kung ano-anong kwento na ang nabuo noon, hanggang sa may isang kababaryo na nakapagsabi na baka daw inaswang, na baka hindi raw tao kundi aswang naman talaga ang may kagagawan. May paraan daw kasi yung mga ito para hindi man lang sila maramdaman. Tinignan po namin ang paligid at ang kwarto, pero wala naman po kaming makitang kahit anong ebidensya na magtuturo na aswang nga po yung may gawa. Nagtawag pa noon ng mga otoridad ang mag-asawa at ang sabi po ng mga ito ay kinuha daw po talaga yung bata para malamang daw ay ibenta. Siyempre, hindi naman naniniwala ang mga ito sa mga aswang. Nagtanong-tanong po sila at may ilan pong mga sospek pero wala talagang linaw kung ano ba talaga ang nangyari. Kaya sinabihan po ng tatay ko sila Mang Noli na dapat siguro ay kumonsulta na muna sila sa albularyo habang wala pa namang balita ang mga otoridad. Tinawagan nga po ni Mang Noli noon ang albularyo. Nagbabaka sakali na mabigyan ng linaw. Tinawag po nila si Lolo Boy, yung albularyo na taga sa amin noon. Kaibigan po siya ng tatay ko kaya medyo close din po kami. Dahil madalas po ito sa bahay namin. Kaya nang malaman ko na pinapatawag po ito, nagpumilit po ako noon na sumama para malaman ko rin ang totoong mga naganap. Pagpasok po ni Lolo Boy sa kwarto,
Agad po itong napatakip sa kanyang ilong. Dahil napakabaho daw. Amoy daw na pareho sa isang aswang. Naaamoy pa daw niya yung presensya sa kwarto nila Mang Noli. At ayon sa albularyo, mukhang sa mahimbing raw natulog ni Mang Noli. Pumasok yung aswang mula sa bintana. At mabilis na kinuha yung bata. Maya-maya pa po, kumuha po si Lolo Boy ng kung ano sa loob ng kanyang dalang bag. Mabilis po niyang dinukot ang parang powder na parang abo. Na parang apog rin po. Na hindi ko sigurado kung ano ba talaga. Basta parang abo po na nakalagay sa maliit na supot. Humingi po siya ng maliit na lalagyan. At ibinuhos po niya doon. Sabay matyaga po niyang isinaboy sa sahig. Yung parang apog po na yon. Nung sinaboy po niya sa sahig, may mga maiitim po na bakas na lumabas. Mga bakas po ng paa. Na kung susundan mo po ng tingin, nagsimula po yon mula sa bintana papunta po doon sa crib ng bata. Doon po yun tumigil sabay bumalik din po ulit doon sa may bintana. Nagtinginan po kaming lahat na nasa loob ng kwarto. Parang sa simpleng paraan ng albularyo. Nailanta din po sa amin kung ano nga bang nangyari. Dinukot po yung sanggol ng isang aswang. At ayon sa albularyo, dahil daw hindi agad siya tinawag, mahihirapan na silang tukuyin pa kung saan na nga ba nagpunta yung aswang na yon. Ikinalulungkot din daw niya na malamang ay hindi na raw mababawi ang sanggol. Kung siya daw agad sana ang tinawag, baka nagawan pa daw niya ng paraan. Umiiyak noon si Mang Noli. Habang yung asawa naman nitong si Aling Grace ay hindi pa rin naniniwala. Kesyo kalokohan lang daw po ang mga sinabi ng albularyo. Kahit nakita naman niya sa kanyang sariling mga mata. Yung mga nakita naming bakas na lumabas lang nga po nung may isinabo yung albularyo sa sahig. Sa totoo lang, karamihan naman sa mga kababaryo namin ay hindi talaga naniwala sa albularyo. Kinidnap daw talaga yung bata. Yun ang paniniwala ng karamihan. Pero ang hirap din po talagang paniwalaan nun. Dahil iisang anggulo lang ang mas kapanipaniwala. Na baka walang anak yung kumuha. At gusto nga po niyang magkaanak. Dahil kung pera ang motibo, di sana ninakaw na lang nito yung mahalagang gamit ng mag-asawa. Total nakapasok na rin naman siya doon sa bahay. Yun din daw mismo ang isa pang punto ni Lolo Boy. Pero wala namang naniwala. At wala rin namang nangyari sa investigasyon ng otoridad. Ang babala lang po ng albularyo noon. Dahil nagtagumpay na raw yung aswang. Asahan daw po namin na magtatangka itong gawin muli. Ang kung anumang pangbibiktimang kanyang binabalak. Hanap-hanapin daw po nito ang laman ng tao hanggang sa hindi na ito makapagpigil. Lumipas nga po yung ilang linggo noon pero wala naman ang nangyari sa nawawalang anak ng kababaryo namin. Talagang hindi na po nahanap ang kawawang sanggol. Mga 2 buwan pa po yung nakalipas. Nangyari nga po yung sinasabi ng albularyo. At hindi ko po inaasahan na isa na nga po ako sa mga makakasaksi mismo ng mga nangyari. Hindi ko alam kung baka maswerte nga po ako doon o baka kabaliktaran. Dahil hindi po yun birong karanasan. Mga bandang 10:00 po noon ng gabi. Naglalaro lang kami ng barahan ng kapatid ko at ng tatay ko. Kaarawan po ni tatay noon. Kaya sinamahan po namin siyang uminom ng tuba. Tumagal lang dahil naglalaro nga kami ng baraha at puro din kwentuhan. Nang bigla na lang nakarinig kaming sumigaw si Ate Joanne. Yung pinsan ko po, nakatabi lang ng bahay namin. Agad po kaming napatayo at lumabas. Sigaw po ng sigaw si ate na takot na takot. Meron po siyang sanggol pero minsan po,
Mag-isa lang po ito sa kanyang bahay dahil sa lasenggo nga po yung kanyang asawa. Kaya yung pinto po nila sa likod, tinadyakan na po namin ni tatay. Agad nga po kaming nakapasok noon. Pagpasok po namin, naabutan po namin si Ate Joanne. Nayakap-yakap ang kanyang anak habang halos makuha na po yon sa kanya ng isang kakaiba at nakakatakot na nilalang. Hinding-hindi ko po makakalimutan yung pahaba po nitong nguso dahil sa mahahaba po nitong mga ngipin. Ganon po yung naabutan namin noon. Natulala po ako noon habang yung tatay ko naman ay mabilis pong dumampot ng kutsilyo at tinulungan po si Ate Joanne. Talagang pinoprotektahan po ni Ate Joanne noon ang kanyang anak na hindi niya talaga binibitawan. Nung subukan na pong saksakin ni tatay ang aswang gamit po yung kutsilyo, sobrang bilis po nitong tumalon sa dingding ng bahay. Pero hindi pa rin po yun tumalon palabas, na parang bumubuelo lang po para atakihin yung tatay ko. Ang hindi po namin inaasahan noon ay bigla pong dumating si Lolo Boy. Dahil nagkataong napadaan daw po siya doon at narinig niya ang sigawan. Pagpasok po ni Lolo Boy sa bahay ni Ate Joanne, agad po siyang may mga sinigaw na mga salitang parang Latin. Nung gawin po yun ni Lolo Boy, bigla rin pong sumigaw yung nilalang. At tinatakpan po niya ang kanyang tenga na parang nasasaktan po ito sa kanyang mga naririnig na mga salitang Latin. Sa bawat pagbigkas nga po ni Lolo Boy, pinagkakalmot pa nga po nito yung dingding po ng bahay na halatang galit na galit po ito. Nagdurugo nga po yung mga kuko ng aswang habang ginagawa po niya yon, pero hindi man lang po ito nakatagal at agad po siyang tumalon palabas ng bahay. Agad pong lumabas yung tatay ko at si Lolo Boy at hinahabol po nila yung aswang. Naiwan po kami ni Ate Joanne at doon ko na po napansin ang kanyang mga kalmot sa kanyang braso dahil nga po sa mga nangyari. Pagbalik po ni tatay, doon daw po sa kabilang barangay papunta yung aswang. Pero nagdesisyon po silang wag nang habulin pa dahil nararamdaman daw ni Lolo Boy na kapag dumiretso pa sila, may iba pang aswang silang makakalaban doon. Doon lang po namin nakumpirma na yung aswang pala na nanguha ng sanggol sa baryo namin ay taga-kabilang barangay lang. Kung hindi dumating si Lolo Boy noon, baka nadali na yung anak ni Ate Joanne. Parang aatakihin na kasi ng aswang pati yung tatay ko. Kahit may hawak pa noong kutsilyo si tatay. Kung taga sa amin ka at nakikinig ka ngayon, malamang alam mo yung kwentong ito. Ngunit dito ko na rin po ito tatapusin. Hindi ko na po papahabain pa. Maraming salamat po. Magandang araw sa inyo. Itago na lang ninyo ako sa pangalang Jasper. Nais ko lang pong magbahagi sa inyo ng kwento ng aking nanay na tawagin na lang po natin sa pangalang Melda. Noong mga panahong yon, nakatira pa lang sila sa isang liblib na baryo sa Antique. Nasa edad na 10 taong gulang pa lamang noon yung nanay ko noong maranasan niya ang kwentong ito. Subalit nang ikwinento niya sa akin ito, tila parang kahapon lamang nangyari para sa kanya. Dahil talagang sariwa pa sa kanyang alaala ang lahat ng naging karanasan niya ng araw na iyon. Melda, hindi ba't sabi ko sa'yo na dikdikin mo yung bawang na binili ko kanina at ilagay mo sa garapon? Sigaw ng Lola Julieta. Nang marinig yun ni nanay, dali-dali raw niyang kinuha ang mga bawang na binili ng kanyang lola at sinimulang dikdikin ang mga yon. Hindi alam ni nanay kung bakit laging pinapagawa ni lola yung bagay na yon. Lalo na raw kung meron itong dalang bawang kapag galing sa palengke. Nay, bakit ba kasi kailangan ko pang dikdikin ito?
Hindi ka naman gumagamit nito kapag nagluluto ka eh. Wika pa raw noon ng nanay ko sa kanyang ina. Sa halip na sagutin daw siya ni Lola Julieta, binigyan lang daw siya ng tingin at pinagsabihang tapusin na lamang niya ang kanyang ginagawa at wag nang magtanong pa. Kaya nakasimangot niyang sinunod yung utos ng kanyang ina. Nang matapos nga po noon yung nanay ko sa kanyang ginagawang pagdikdik sa bawang, nilagay na nga po niya yon sa garapon. Ano naman kayang gagawin ng nanay ko sa bagay na ito? Hindi naman niya ginagamit sa pagluluto dahil wala namang bawas sa garapon. Tanong pa po noon ng nanay sa kanyang sarili. Nang matapos nga niyang ilagay yung mga bawang sa garapon, nagpaalam na raw siya kay Lola na pupunta na lang muna sa mga kaibigan niya sa kabilang baryo. Huwag kang magpagabi at baka kung anong mangyari sa'yo. Wika pa raw ni Lola Julieta sa kanya na tinanguan na lamang niya. Bago ko pala makalimutan, ng mga panahong yon, ayon kay nanay, 3 buwang buntis ang kanyang ina. Sa tiyahin ko, na bale kababatang kapatid na rin ni nanay. Yun nga po, Sir Dan. Nagtungo yung nanay ko sa bahay ng kanyang kaibigan. At dahil nawili siya sa pakikipag-usap rito, ay hindi na niya namalayan yung oras. Naku, kailangan ko nang umuwi. Gabi na pala at baka pagalitan ako ng nanay ko. Paalam daw noon ni nanay sa kanyang kaibigan. Mag-ingat ka at baka kung anong mangyari sa'yo sa daan. Wika naman daw ng kaibigan nito. Matapos niyang magpaalam rito, ay kaagad siyang naglakad pa uwi ng kanilang bahay. Nang malapit na sa kanilang tahanan yung nanay ko, ay meron daw siyang narinig na mahinang paghuni ng tiktik. Yung tipong nasa likuran lamang daw niya at nakasunod sa kanya. Sa kadahilanang meron siyang nauulinigan na ingay sa paligid. Mabilis daw niyang tinakbo yung daanan. Hindi na siya lumingon pa hanggang sa makarating na nga siya sa kanilang bahay. Anong nangyari sa'yo? Tanong pa raw sa kanya ni Lola nang makarating na nga ito sa kanilang bahay. May narinig po kasi akong tiktik habang ako ay pauwi. Kaya napatakbo po ako. Tugon naman daw ni nanay sa kanyang ina. Napailing na lamang yung aking lola at pinagsabihan pa itong huwag nang uuliting umuwi ng ganong oras. Lalo na at madilim, kaya delikado. Nasa ganong sitwasyon daw sila nang bumukas nga yung pinto ng kanilang bahay at bumungad sa kanila si Lolo Jose na ama nga ng nanay ko. Nakuha mo ba sa albularyo yung langis na sinasabi niya sa atin? Tanong daw ni Lola kay Lolo. Oo, heto na. Kunin mo muna at ikaw na yung maglagay ng bawang. Ayon na rin sa sabi ng albularyo. Tugon naman daw noon ni Lolo. Kinuha naman daw yun ni Lola. At pinakuha daw niya yung garapong merong bawang kay nanay. Sumunod na lang daw yung aking ina sa utos ni Lola. At nang makuha na nga niya yung garapon, binigay niya rin yon sa kanyang ina. Minatsaga niya yung mga gagawin noon ni Lola. At napakunot noon daw yung nanay ko nang maglagay si Lola ng dinikdik na bawang sa bote ng langis na hawak niya. Para saan po yan, ay? Tanong daw noon ni nanay kay Lola dahil nagtaka raw ito. Para raw malaman natin kung merong aswang sa paligid, ayon sa albularyo. Wika naman daw ni Lola at pwede rin daw yung gawing pangontra kung sakali. Kaya kapag inuutusan kitang magdikdik ng bawang, gawin mo na lang at nang marami tayong pangontra sa mga aswang. Dagdag pa raw ni Lola. Kinabahan naman daw noon yung nanay ko at nagtaka kung paanong malalaman kung merong aswang sa paligid. Ngunit napatango na lamang daw siya sa mga sinabi ni Lola. Simula nga nang malaman ni nanay na pangontra pala sa aswang yung bawang. Sa tuwing inuutusan daw siyang dikdikin ito, ay kaagad na lang daw niyang ginagawa.
Katunayan, ilang garapon na raw noon yung meron sila. Dahil ayon nga kay Lola, malaki yung maitutulong ng bagay na yon kung sakaling darating yung araw na merong aswang na bumisita sa pagbubuntis nito. Hanggang sa isang gabi, nagpapahinga na sa kanilang silid sina Lola, pati na rin si Lolo. Yung nanay ko naman ay nakahiga na rin sa kanyang kwarto. Matutulog na raw sana noon yung nanay ko. Subalit, napansin raw niya yung bote ng langis na katabi niya sa kanyang kama. Kanina pa ito hinahanap ni nanay ah. Nandito lang pala. Dito ko siguro nailagay kanina. Wika pa raw noon ng nanay ko sa kanyang sarili. Bumangon siya at kinuha yung boteng yon upang sana ay ibigay kay Lola. Subalit nang hawakan daw yon ni nanay, ay meron daw siyang napansin sa boteng yon. Bakit kaya bumubula ito sa loob? Ano kayang ibig sabihin ng bagay na ito? Tanong daw noon ni nanay sa kanyang sarili. At dahil doon, dali-dali nga siyang tumungo sa kwarto ng kanyang mga magulang at sinabi ang kanyang napansin. Nay, Tay, tignan ho ninyo itong bote ng langis oh. Bumubula po kasi. Wika raw ng nanay ko noon sa kanyang mga magulang. Kagad nga siyang nilapitan ng kanyang ama at kinuha sa kanya yung boteng yon. Narinig na lamang daw niyang napamura ito nang makita ngang bumubula yung nasabing langis sa loob ng boteng yon. Hindi maganda ito. Tiyak na merong nakaantabay na aswang sa paligid. Wika pa raw ni Lolose na labis namang ipinagtaka ng aking ina. Dahil doon, sinabi raw ni Lolo na kapag bumubula nga yung langis na nasa loob ng bote, ang ibig sabihin daw nun ay merong aswang sa paligid. Sa pagkakataong yon, napalapit si nanay kay Lola. Dahil bigla raw itong nakaramdam ng takot nang marinig yung sinabi ng kanyang ama. Dali-dali namang kumuha ng garapon na merong dinikdik na bawang si Lolose. At inihanda rin daw niyang buntot ng pagi na ibinigay sa kanila ng albularyong kanilang pinuntahan. Nagmatsyag daw sila sa paligid noon at habang nasa ganong sitwasyon ay nakarinig daw sila bigla ng mga kaluskos sa kanilang bubong. Napamura naman kaagad si Lolose dahil doon. Laking pagtataka raw kasi nito kung bakit hindi man lang nila nalamang nasa bubungan na nga pala yung nilalang. Dahil hindi man lang sila nakarinig ng kalabog doon. At bigla-bigla na lang na naroroon na ito sa itaas ng bubong. Dito lang kayo ah. Ako na yung bahala sa labas. Wika pa raw noon ni Lolo at patakbo na raw itong lumabas ng kanilang bahay. Nung nasa labas na ng kanilang bahay si Lolose, narinig pa raw ni nanay yung paulit-ulit itong pagsigaw. Magpakita ka! Bakit parang takot ka yata? Sigaw raw noon ni Lolose habang winawas-iwas sa ere yung kanyang hawak na buntot ng pagi. Subalit kahit anong sigaw daw nito sa labas ay hindi nagpapakita sa kanya yung aswang. Tanging mga mahihinang pagkaluskos lamang daw yung kanilang naririnig na pabalik-balik sa kanilang bubungan. Dahil na rin sa inis ni Lolo at dahil nga nagalit na rin si Lolo sa aswang na yon, nagpasa na raw itong sabuyan ng dinikdik na bawang yung kanilang bubungan. Inubos raw po niyang isaboy yung isang garapon. Ang kanyang dinala noong lumabas ito. Walang ano-ano, nakarinig na lamang daw sila ng malakas na paghiyaw. Marahil dahil natamaan ng dinikdik na bawang yung aswang na hindi pa rin nga nakikita ni Lolo. Pero napahiyaw na lamang daw ito. Ilang sandali pa yung nakalipas. May kung anong nilalang yung tumalon sa likod ng bahay nila.
at dali-daling nagtungo roon si Lolo upang tignan kung sino o ano yung nilalang na iyon. Ngunit wala na po itong naabutan. Maswerte ka. Nakatakas ka pa ng gabing ito. Kapag bumalik ka pa, sisiguraduhin kong hindi ka na makakaligtas pa. Wika raw noon ni Lolo sa kanyang sarili. Nagpasya na lamang siyang pumasok ng kanilang bahay. At nang makapasok na nga po ito, tinignan niya kung bumubula pa rin ba yung langis na nasa bote. Nakita naman niyang hindi na ito bumubula, kaya tama nga siya ng hinala. Naaswang yung kanilang narinig na tumalon sa may likod ng kanilang bahay. Malamang ay para tumakas. Nagbantay pa ng gabing yon si Lolo, ngunit hindi na rin naman daw bumalik pa yung aswang na iyon. Kinaumagahan nga po noon, inutusan ulit ni Lola Julieta yung nanay ko na bumili ng bawang sa bayan. Sumunod naman daw yung nanay ko noon. At nang makabili na siya, dinamihan daw niya yung kanyang dinikdik na bawang na kakailanganin nga ni Lolo ng araw na iyon. Nang matapos daw siya sa kanyang ginagawa, pinagsabihan siya ng kanyang ina na dalhin yon sa kanyang ama, na noon ay hindi pa nakapasok sa trabaho dahil sa mga bagay na kanyang asikasuhin sa kanilang bahay. Tay, heto na po pala yung kailangan yung bawang. Wika pa raw ni nanay sa kanyang ama at inabot yung garapon. Kinuha naman daw yun ni Lolo Jose at pinagsabihan daw niya yung nanay ko na tulungan siyang ikalat yon sa buong paligid ng kanilang bahay, lalo na sa kanilang pintuan at bintana. Umakyat naman daw noon si Lolo sa kanilang bubungan upang ikalat yung mga dinikdik na bawang. Tignan pa natin kung hindi siya masaktan kapag lumapag siya rito. Wika pa raw noon ni Lolo na narinig naman nga ni nanay. Kinagabihan nga po noon, nagmatsyag daw sila sa paligid. Subalit, wala namang aswang dahil hindi rin bumubula yung langis na kanilang hawak. Kaya nagpasya na lamang daw silang matulog. Pero mga bandang 12:00 ng hating gabi, nagising daw si Lolo dahil sa ingay na animoy merong pusang naglalaban. Pinakinggan daw niya iyon at napagtanto niyang mula yon sa kanilang bubungan. Hinanap niya yung bote ng langis at nakita nga niyang bumubula yon. Bumalik pa talaga yung walang ya. Galit daw na sabi ni Lolo noon sa kanyang sarili. Kinuha niya ang buntot ng pagi at walang pagdadalawang isip na nilagyan daw niya yon ng langis at pinahiran din ng mga dinikdik na bawang. Tignan natin ngayon kung hindi ka pa tumanda kapag nasugatan ka nito. Wika raw ni Lolo Jose. Sabay ginising raw nito si Lola Julieta. Nagising na rin po noon yung nanay ko at dali-daling nagtungo sa silid ng kanyang mga magulang. Nakasalubong naman niya ang kanyang ama na noon ay galit na galit habang merong hawak-hawak na buntot ng pagi. Lumabas raw ito sa kanilang bahay at walang pagdadalawang isip na umakyat sa kanilang bubungan. Sa wakas ay nakita rin kitang aswang ka. Sigaw pa raw noon ni Lolo na narinig nga ni nanay nung nandoon na raw ito sa itaas ng kanilang bubungan. Sa pagkakataong yon, naririnig daw nila na winawasiwas ni Lolo yung buntot ng pagi na tumatama daw sa yero ng atip ng kanilang bahay. Ilang beses daw po yon, ngunit walang natatama ang aswang si Lolo. Subalit makalipas lamang yung ilang sandali, nakarinig daw sila ng malakas na paghiyaw. Natamaan yung aswang. Bulalas pa raw noon ni nanay. Nakarinig din daw sila ng pagkalabog ng kanilang bubungan. Marahil ay dahil tumilapon yung aswang na yon
dahil nga sa ginawa ni Lolo. Magkakasunod na paghataw ng buntot ng pagi yung kanilang narinig. At maging yung paghiyaw ng animoy dumadaing na dahil sa sakit na nararamdaman nito. Inakala nilang matatapos na noon yung aswang na yon. Ngunit nagkamali sila. Dahil bigla raw nitong sinugod si Lolo. Dahilan para mawalan sila ng balanse at mahulog mula sa bubungan ng kanilang bahay. Hindi raw kaagad nakagalaw noon si Lolo dahil sa malakas na pagbagsak nito sa lupa. Mabuti na lang at bumagsak raw ito sa parting medyo merong makakapal na mga damuhan. Kaya naman hindi raw ito gaanong nasaktan. Nang makatayo na nga si Lolo, napailing na lang daw ito dahil hindi na niya nakita pa yung aswang na iyon. Hindi rin niya alam kung saan ito nagpunta. Kaya minabuti niyang pumasok na lang rin sa kanilang bahay. Hindi na siguro babalik yon. Marami na yung tama ng nilalang na yon. Dahil din sa paulit-ulit kong paghataw ng buntot ng pagi at ilang beses ko itong tinamaan. Wika pa raw noon ni Lolo kila nanay. Kaya nabawasan na rin yung takot at pagkabahala ng mga ito. Nakatulog naman daw sila ng mahimbing ng gabing yon. Dahil medyo nakampante na rin sila na hindi na babalik yung aswang na yon. Tama rin naman noon si Lolo dahil simula nga ng gabing yon, hindi na raw bumalik yung nilalang. Marahil ay natakot na rin daw ito na tuluyang mamatay kung sakali mang babalik pa ito. Dahil marami rin talagang pangontra sina Lolo dahil naghanda rin sila sa pagbubuntis noon ng lola ko. Dito ko na rin po ito tatapusin at maraming salamat po.